Nais ko po pag-usapan natin ang tungkol sa kamatayan. Marami po ang natatakot mamatay. Kaya marami po ang ayaw pag-usapan ang kamatayan. Ito isang realidad at hindi kailanman panaginip. Kaya kailangan lamang pag-usapan ang tungkol sa kamatayan at dapat tayong maging handa sa kamatayan ito. Handa na tayong mamatay anumang sandali. Ngunit hindi po kamatayan natin ang ating pag-uusapan, kundi ang kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Nais kong tignan natin ang mga leksyon sa paglilibing ni Hesus o ang paglilibing kay Hesus. Buksan natin ang ating mga Bible sa Mark chapter 15 verses 42 to 47. Mark chapter 15 verses 42 to 47. Ganito po ang sabi: nang magtakip sining na, sapagkat doon ay araw ng paghahanda, ang araw bago ang Sabat, si Jose na taga-Arimatea, isang marangal na kagawad na naghihintay rin ng kaharian ng Diyos, ay may katapangang pumunta kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. At nagtaka si Pilato na siya'y patay na. Ipinatawag niya ang senturyon at itinanong niya sa kanya kung patay na nga siya. Nang malaman niya sa senturyon, ipinagkaloob niya ang bangkay kay Jose. At bumili si Jose ng isang telang lino at pagkababa sa kanya sa krus, ay binalot siya ng telang lino at inilagay siya sa isang libingan na hinukay sa isang bato. At iginulong niya ang isang bato sa pintuan ng libingan. Nakita ni Maria Magdalena at ni Maria ina ni Jose kung saan siya dinilagay. Ang salita ng Panginoon. Tayo manalangin. Panginoon, realidad po, Ama, na kami po ay mamamatay sapagkat tunay na realidad ang kamatayan ng ating Panginoong Hesus. At siya po ay inilibing, isa pong gawaing banal na siya'y palibing, pagrespeto sa katawan, pagrespeto sa kamatayan at kamatayan. Tulungan niyo kami na makatanggap kami ng mga leksyon sa libing ng aming Panginoong Hesus. Ano ang ibig sabihin nito sa aming mga buhay? Kung aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Noong ang ating Panginoon ay nagdusa sa krus ng Kalbaryo, simula pa lamang ng kanyang paghihirap, saksi ng lahat ng mga tao sa panahon yun. Nakita nila kung paano siya nilitis bilang isang kriminal, gayong siya ay hindi kriminal, kundi pinaratangan lamang siya. Nasaksihan nila kung paano siya hinutulan ng kamatayan, gayong pwede namang pakawalan o pawalang sala ng isang gobernador. Nakita nila ang kanyang paghihirap, paano siya nilatigo. Na ang latigo ay mahabang mga mga ritaso ng pala, na sa dulo nito ay binibigyan ng mga pabigat, maaaring pako, masarap na bote, o ano bang mga buto, at ito'y nilalatigo sa kanyang katawan, at umiikot ang latigo ito, at bawat haltak nawawakwak ang kanyang likuran o kanyang pala. Nasaksihan ng lahat kung paano siyang laitin ng mga Romano, maging ng kanyang mga kababayang Hebreyano o mga Judaismo. At nakita rin ng lahat kung paano niya pinasan ang sarili niyang kamatayan, at ito ay ang krus. Na ang krus sa panahon yon ay sentensya lamang sa mga kinatulang kriminal. Nakita ng lahat ang pakikiisa ng kalikasan na sa tanghaling tapat
ito'y nagdilim at kumulog na halos mabingi ang mga tao ng time na yon, at ang kortina na makapal doon sa templo na hati sa gitna, at kung paanong napuksan ang mga libingan sa lupa dahil sa matinding lindol, at ang mga patay ay bumakad sa bayan. Nakita ng lahat ang pangyayaring ito, na hindi ito isang karaniwan na pangyayari ng kamatayan ng isang ordinaryong tao. At nakita rin ng lahat ng mga nakasaksi doon sa harapan ng krus kung paanong malagutan ng hininga ang ating Panginoon. Kaya ngayon tignan natin paano siya inilibing at ano ang kahulugan at leksyon nito sa ating mga buhay. Tignan natin ang 4 na bahagi sa pagpapalibing ng bangkay ng ating Panginoon. Siya ay naipalibing. So una, tignan natin, naipalibing siya dahil sa pagmamalasakit. Ating basahin ang verse 42 to 43. Ganito ang sabi. Nang magtakip silim na, sapagkat noon ay araw ng paghahanda, ang araw bago ang Saba, si Jose na taga Arimatea, isang marangal na kagawad ng Sinedrin, na naghihintay rin ng kaharian ng Diyos, ay may katapangang pumunta kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Makikita natin na ipalibing ang ating Panginoon dahil sa pagmamalasakit. At sino ang nagmalasakit dito? Isang lihim na mananampalataya kay Jesus. Sapagkat sa mga sandaling ito, ang mga alagad ng Panginoon ay kanya-kanyang nagtakbuhan at nagtago dahil sila'y natatakot baka sila ay idamay na mapako sa krus. At ang dumamay sa kanya ay si Jose na taga Arimatea. Ang sabi dito sa ating binasa sa sulat ni Marcos, itong si Jose na taga Arimatea ay isang iginagalang na kagawad ng Sinedrin. Iginagalang siya na Sinedrin, na isang miyembro ng Sinedrin, isang grupo na kung saan humahatol. At alam ng mga tao ito. Pero ang napagtataka, hindi natakot itong si Jose na lumantad, bagamat siya ay isang miyembro ng Sinedrin. At kung babasahin natin ang sulat ni Mateo, paano nang ininala ang tao ito sa Matthew 27 to verse 57, ganito ang sabi. Kinagabihan, dumating ang isang mayamang mula sa Arimatea, nga ang pangalan na Jose na naging alagad din ni Jesus. Siya'y alagad ng Panginoon, bagamat siya'y isang mayaman. Maraming nagsasabi, mahirap daw maging alagad ni Kristo ang mayaman. Pero itong si Jose na taga Arimatea ay alagad din ng Panginoon na isang mayaman. At tignan din natin paano dinescribe ni Juan o John the Beloved ang tao nito sa John chapter 19 verse 38. Ganito ang sabi. Pagkatapos ng mga bagay na ito, si Jose na taga Arimatea na isang lihim na alagad ni Jesus, dahil sa takot sa mga Hudyo, ay nakiusap kay Pilato na makuha niya ang bangkay ni Jesus, at siya'y pinahintulutan ni Pilato, kaya't siya'y pumunta roon at kinuha ang kanyang bangkay. So makikita natin yung pong picture na lumalaganap ngayon na matawag doon, yung ang nanay is saklong niya ang kanyang anak na namatay. Hindi po makita sa Bible yun. Okay? Sapagkat wala na roon. Dahil ayon sa ating scripture reading kanina, si John ay pinagkatiwala ni Jesus na anak, ito ang iyong ina, at dinala ni John ang si Maria sa kanyang tahanan. So, ganoon ang pagkakadescribe ni John. Tingnan natin si Lucas. Paano describe ni Lucas itong si Jose na taga Arimatea? Luke chapter 23, verse 51. Verse 50, mayroong isang mabuti at matuwid na lalaki, ang pangalan ay Jose. Wow! Isang lalaking mabuti at matuwid na lalaki na bagaman kaanib ng sanggunian o council
ay hindi sang-ayon sa kanilang panukala at gawa. Hindi sila sang-ayon sa paghatol kay Jesucristo. Siya'y mula sa Arimatea, isang bayan ng mga Hudyo, at siya'y naghihintay sa kaharian ng Diyos. Now, tingnan ninyo. Nakakabigla. Pero itong katangian ng isang lihim na alagad ng Panginoon na nakiramay sa bangkay ng ating Panginoon. Wala kasing makapagpalibing sa mga kamag-anak ni Jesus. Alam natin, ang mga kamag-anak ni Jesus dito, mga kapatid niyang lalaki sa ina at mga kapatid niyang babae sa ina ay pawang unbelievers. Kaya walang nagmalasakit. At ang mga alagad naman ay nagsipagtakbuhan. Naduduwag sila. Pero itong si Jose, na isang lihim, lumantad. Kaya ano pong makikita natin dito? Huwag nating hamakin ang isang taong maaaring mainit ang dugo natin, pero hindi natin alam siya isang lihim na mananampalataya ng ating Panginoon. Na paano siya naging alagad ni Jesus? Paano naging alagad itong si Jose? Wala pong pagkakaiba ng pagiging alagad din ng mga apostoles o yung 12 alagad ng Panginoon. Ang sabi po sa ating talata, sa verse 43 ng Mark 15, si Jose na taga-Arimatea, isang marangal na kagawad na naghihintay rin ng kaharian ng Diyos. Yun po yung mga palatandaan at kapahayagan sa pagtipan kung sino yung may pananampalatayang darating ang isang tagapagpanguna ng kaharian. Kung paano sa lumang tipan sila din ay sumasampalataya sa kaharian ng Diyos na darating, yung mga naghihintay rin ay sumasampalataya rin at naghihintay sa pagdating ng paghahari ni Jesucristo. Okay? Wala pong pagkakaiba. Kaya nung makilala na si Kristo, walang pag-alinlangan na sila ay sumampalataya at sumunod kay Jesucristo. Mga naghihintay po, mga naghihintay. Ang sabi dyan, siya naging alagad sapagkat siya ay isa sa mga naghihintay. Kaya nung dumating si Christ, he believed. Gaya po ni Nicodemus. Si Nicodemus din ay naghihintay din ng paghahari ng Diyos. Bagamat siya nakapagturo ng kautusan, pero hindi niya naunawaan. Pero nung makita niya si Jesus, hindi siya mapatahimik hating gabi. Nagpunta siya, bakit hating gabi? Tulad ni Jose, natatakot na makita na siya'y tagasunod ni Kristo. Nakakaya nga naman yun, isang bantog, kilala, ginagalang, mayaman, na pupunta lamang sa isang karpentero. Minsan, tayo rin nahiya. Dahil sa, ay, naku, mga Kristiyano, mga ano lang yan. Mga mahihirap lang yan. Tingnan niyo, sabi, maging si Nicodemus. Tingnan mo si Nicodemus, kasama rin siyang nagpalibing. John 19, verse 38 to 39. Pagkatapos ng mga bagay nito, si Jose na taga-Arimatea na isang lihim na alagad si Jesus dahil sa takot sa mga Hudyo, ay nakiusap kay Pilato na makuha niya ang bangkay ni Jesus at siya'y pinagturutan ni Pilato. Kaya't siya'y pumunta roon at kinuha ang bangkay, ang kanyang bangkay. Dumating din si Nicodemo na nung una ay lumapit sa kanya noong gabi na may dalang pinaghalong mira at mga aloy, halos 100 libra ang timbang. Wow! 100 libra ang timbang ng pabango na siyang pinagpuna sa katawan ni Christ. Mayaman ito, mga kapatid. Yung ating mga perfume nandito, yung best perfume natin, isang pint lang ba? Isang lang, ilang milligram lang, ay libo na. Ito pa Ito po, 100 libra. Mayaman ito, pati si Nicodemus. Okay. So sila po ay naging alagad dahil sila ay nag-i-expect po ng pagdating ng kaharian. They were expecting Christ will come. Kayo ba? Hanggang ngayon ba, hindi pa kayo umaasa na darating si Kristo sa inyong buhay? Dapat asahan natin ito.
Sa mga tuwid, ito pong pagdamay, pagmamalasakit, nitong dalawang ito, unang-una na si Jose, ito'y gawang biyaya ng Diyos. Hindi po makakapagmalasakit ang isang tao kung hindi kumilos ang biyaya ng Diyos. Kahit sino pang kriminal o isa pang pinakamasama at nagbigay sa iyo ng isang basong tubig, alam natin gawa ng Diyos yun sa kanyang kasamaan na siya'y makitaan ng konting biyaya mula sa Diyos. Kaya wala po tayong may pagmamalaki sa lahat ng ating nagagawa na mabuti sa ating kapwa. So, ito po'y gawang biyaya kay Jose. Walang nakapaglibing sa ilanman sa mga pamilya ni Jesus Christ sa laman. At wala rin isang alagad na langtad noong nabubuhay pa si Kristo. Ngunit itong lihim na alagad, itinatag ng Diyos. Biyaya, itinatag ng Diyos na isang tao may dangal ay isinagawa ang pagpapalibing upang maparangalan ang Yesu Cristo. Na gusto kong tignan ang isang sign dito sa 1 Kings chapter 19 verse 18. Ito po ang sabi. Ang sabi ng Panginoon kay Elijah, sabi ni Elijah kasi, Panginoon, ako na lamang ang nag-iisang matuwing. Nag-iisa lamang na sumasamba sa iyo, naglilingkod sa iyo. Kabulaanan niya. Ang sabi rito ng Panginoon sa kanya, verse 18, gayon may mag-iiwan ako ng 7,000 sa Israel, lahat ng tuhod na hindi pa lumuhod kay Baal, at bawat bibig na hindi pa pumalik sa kanya. Isa rito ay si Jose. Inihanda ng Panginoon, ni-raise up ng Panginoon upang maisagawa ang hindi na isagawa noong mga dapat may responsibilidad sa kanilang pananampalataya. So mga kapatid, kung tayo po ay binigyan ng authority ng Panginoon na mag-share ng gospel, hindi natin ginawa. Kung sabihin, mapuputol po ang layunin ng Diyos, gagawa siya, magbabangon siya ng isang tao para i-share ang gospel. Pero sana, kung tayo ang gumawa, sana tayo po yung nakaranas ng gayong biyaya. So yun yung una, naipalibing ang bangkay ni Jesus dahil sa pagmamalasakit. Ikalawa, naipalibing ang bangkay ni Jesus ng apurahan. Apurahan po. Dito sa atin, minsan inaabot 2 linggo ang paglalamay kasi wala pang pagbayad sa hilinga. O di kaya, pagkalakasan ng sugal na ano yung sugal dyan pagka may sakla. Kalakasan ng sakla, kaya huwag mo na ilibing. Huwag mo na ipalibing. Pero dito po, apurahan. Bakit kaya apurahan? Basahin natin ang verse 43. Si Jose na taga-Arimatea, isang marangal na kagawad na naghihintay rin ng karayaan ng Diyos, ay may katapangang 42. Nang magtakip-silim na, sapagkat noon ay araw ng paghahanda, ang araw bago ng Sabat. Sa mga Hudyo, araw ng Sabat. Sa mga Kristiyano, araw ng Panginoon. Lord's Day. Okay? Sa mga Hudyo, Lord's Rest. Okay? Araw ng Sabat. Kaya sana huwag nating tawagin Christian Sabbath. Pero hindi naman masama yun. Pero minsan iba-iba ang dating pagkadarinig ka ng ibang reliyon. Sabi natin yan, niwala para sa Sabat yan. Yung ang pagsamba nila ay Sabado. Pero nasa isip natin, sa konteksto natin, Lord's Day. Kaya mas maganda Lord's Day. Okay? Mas maganda Lord's Day. Dahil po, yun ay maglo-Lord's Day na o Sabbath na, itong si Jose, talagang nagpakatapang siya, napuntahan si Pilato upang hingin ang paintulot na kurin ang bangkay ni Kristong nakabayubay sa krus upang ilibing dahil mag-aalas 6 na ng gabi. Ang bilang kasi ng araw sa mga Hudyo noon, halimbawa ngayong Biyernes, pagdating po ng alas 6, Sabado na yan. Alas 6 ng gabi, Sabado na yan. Hanggang sa Sabado ng gabi ng alas 6. Yun ang Sabat. Tapos, pagka Sabado naman ng gabi ng Sabado, Linggo na yun. So, ganun ang
kalagayan dito. Bisperas ito. At alam niyo, nasa mga huling sandaling yon, ilang oras na yun, bago dumating alas 6, panawagan na yun sa lahat ng Hudyo na kailangan silang maghanda na para sa pananambahan. At yun, sila'y mas masunurin dyan. Legalistically talaga, sinusunod nila yan. Ginagawa nilang batas ng pursahan kahit na may providensya ang Panginoon para dapat ipangilin ang araw ng Sabat. Bilang Hudyo, iginagalang at binabanal nila ang araw ng Sabat. Batay po sa pattern ng creation Sabbath at God's law na Sabbath sa Exodus 20. Alam natin, creation pattern, hindi na mapupura yun, the principle remains, pero katulad na ng binhi ng puno, ang Old Testament, sa Genesis, beginning, no? Ang ibig sabihin ng beginning, Genesis, tulad sa isang binhi, halimbawa, mangga, binhi na buto. Pag tinanim mo yan, aasahan mo na ang lalabas ay mangga, pero sa ibang anyo na hanggang sa ito'y magbunga. Ganon din ang kalooban ng Panginoon sa creation pattern, itinanim ang lahat ng beginnings na darating sa ating panahon. Kung Sabat noon, ito ay hindi na natiling Sabado, kundi ito ay nagiging puno, pero the same pa rin sa binhi, principles ito, at ito ay Lord's Day sa ating panahon. Sa tithes naman, batas noon, pero sa atin naman, principles of grace. Kaya tayo nagda-tithes, kaya tayo nagbibigay, because we worship God, hindi batas. Okay? Pero the same principles, kailangan din gawin natin. So ito po nangyari. Ang bangkay ni Jesus, isang bagay na nakikita natin. Ang bangkay ni Jesus, hindi po naging sagabal pagdating sa pagsamba. Dapat sundin nila yun. Di ba? Kung talagang sila sumasampalataya kay Kristo na this is the Messiah, kaya ko yung Sabbath. Kailangan unahin natin ang bangkay ni Jesus. Pero kahit na si Jesus ay Diyos, siyang Panginoon ng Sabbath, hindi naging hadlang ang kanyang bangkay para ipangilin ang Lord's Day. Sa atin, konting sakit lang ang buko, hindi na tayo makakadalo. So, faithfulness ni Jose, doon sa Lord's Day or Sabbath, ipinakita niya rito na siya naging matapang para hingin ang bangkay ni Jesus kay Pilato. Nang sa ganon, kahit yung bangkay ni Jesus na kanilang sinasampalatayanan ay hindi maging sagabal o maging batas na siyang unahin para sa Lord's Day. Kaya nga, hingin din natin sa ating mga amo, hingin din natin sa ating mga kaibigan na pumitigas sa ating pagdating po sa ating pagsamba. Hingin natin, ipanalangin natin sa Diyos na buksan ang kanilang mga puso upang tayo makasamba sa araw ng Sabat. Busy ako pala. Alam mo na yung trabaho. Did you pray? Ipinalangin ba sa Diyos? Ang Diyos na bukas ng puso. Even, sino bang princess na yan, sino bang hari, pwede na buksan para pagbigyan ng kanyang tao. Katatangan lang yun, mga kapatid. Alam niyo po, sir, hindi ako pwede talaga ng Sunday. Pagsamba ko nun sa Diyos na may likha sa atin. Siya nagbigay ng buhay sa atin. Siya nagbigay ng trabahong ito. Kaya kailangan ko siya unahin sapagkat yan ang aking chief end sa buhay. To worship God and to enjoy Him forever. So, mali bang believer ka, magagawa mo ito. Pero kung hindi ka believer, hindi mo magagawa ito. Si Jose kasi believer eh. Pero yung mga alagad, nasaan sila? Tulad na tayo ng mga ibang alagad na tumatakbo. Alam mo, kung makikita natin, parang tulad tayo
Nung mga 12 apostles nito, o 11, nung nabubuhay ang Panginoon, talagang magmamarcha sila, kasama ang Panginoon. Sabi nga ni Jose, mamatay na tayo kung mamatay! Lumusog tayo doon! Puntahan natin! Mga zealous yun di ba? Tayo sa ating bowl pagka ganyan. Pero pagdating na sa cross, ng salita ng Panginoon sa kanyang wing, hindi natin magawa. Wala tayong tapang na sundin ang kalooban ng Diyos. Itong si Jose, tahimik siya nung nabubuhay si Jesus Pero pagkatapos mamatay si Jesus, tumulog siya. Talagang, mamatay siya. Mismo mga kasama niya, nakatingin sa kanya na parang mga siba, tako at yung kanilang paningin nagpapahala sa kanya. Pero hindi niya ito kinatapusan. Leksyon ito sa atin, mga kapatid. Lord's Day ay ginagalang at pinoprotektahan sa lahat ng maaring gawain magdikta sa iyo na huwag kang sumunod. Grabe ka naman, Pastor. Sobra na sa'yo. Hindi ako grabe. Sinasabi ko lang pag ang kalooban ng Diyos. Nag-utos yan sa Ten Commandments, pero kadalasan ito ang ating dinidisobey. Di ba? Fourth Commandment yan Ipanginin ko ang sabat. Ano? Alam mo naman, Panginoon, kailangan ko, naintindihan mo po, mahabagin kang Diyos. Yun ang ginamalit natin. Pero kadalasan, ito ang ating nilalaba. Alam nyo, ang nais ng Panginoon sa atin, pagdating po ng Lord's Day, ay mag-benefits tayo sa mga blessings na Panginoon na hindi natin nakikita. Mga blessings na narinig natin sa Kanyang mga salita. Mga blessings natin for tomorrow, for our future. Mga blessings natin sa mga protection natin sa araw-araw sa ating trabaho. Blessings natin sa ating mga anak. Blessings sa mga karamdaman, sa mga pagdurusa. Blessings yan for our own good. Kaya ang nais ng Panginoon mag-benefit tayo sa Lord's Day. Yun lang ang tanging rest natin, nakasama natin ang Diyos, narinig natin ang Diyos sa Kanyang mga salita. Kaya sinasabi ng Panginoon, sa Old Testament pa lamang, basahin natin ang Isaiah 58:13 to 14. Isaiah 58:13 to 14, ganito ang sabi ng Panginoon sa bayang Israel, sa mga bayang mananampalataya. Ang sabi niya, if because of the Sabbath, you turn your foot from doing your own pleasure on my holy day, and call the Sabbath a delight, the holy day of the Lord honorable, and honor it, desisting from your own ways, from seeking your own pleasure, and speaking your own word. We have to call that day a delight. Ang Sabbath. Yan po ang sinabi kasi. Kapag inyong iurong ang inyong paadaan sa Sabat sa paggawa ng iyong kalayawan sa aking banal na araw at iyong tinawag ang Sabat bilang isang kasiyahan, isang delight at marangal ang banal na araw ng Panginoon. Delight din marangal at ito'y iyong pinarangalan na hindi ka lalakad sa iyong mga sariling lakad ni hinahanap ng hahanap ng iyong sariling kalayuan ni magsalita ng iyong mga salita. Kaya nga sabi sa Psalms 37 verse 4, delight yourself in the Lord and He will give you the desire of your heart. Nais ng Panginoon mag-benefit tayo doon sa araw na ito. Now, delight means to rejoice. So, to rejoice and delight ay interchangeable. Sabi ni Pablo sa Philippians chapter 4 verse 4, rejoice in the Lord always, and I will say it again, rejoice. Gawin natin delight. Delight yourself in the Lord, and I will say it again, delight.
Alam po ni Jose ang bagay na ito eh. Alam ni Jose. Sana po, hindi po makakalat anumang bagay para sa iyong sariling kasiyahan ang dapat makatlang sa ating pagbenepisyo sa Lord's Day. At saka ako isang buwan hindi ma-attend, pero pagdating sa Lord's Supper, ma-attend kasi yun lang ang kanyang ginawa dahil nasa apitan. Hindi lang po yung Lord's Supper. Lord's Supper po, yun yung pasalamat natin sa lahat ng Sundays na ating pinaglilingkod sa Kanya. Hindi po na mag-skip tayo at doon na tayo. Hindi po ganun ang layunin ng Diyos. Kaya nga, apurahan po ang pagpapalibing upang maisagalan nila ang araw ng pamamay. Kaya po apurahan. Pero sa ating panahon, hindi po apurahan ang pagpapalibing dahil wala pang kinita. Pero actually, sa Old Testament, kapag ka may namatay, 40 days and 40 nights po ang kanilang mourning. Umabot pa nga 72 days para po sa pagpapalibing. Ganon din na nirespeto ang bangkay. Inaayos din ang libingan, pinapabago, hindi sinusunod. So din nirespeto ang bangkay. So ikatlo, naipalibing ang bangkay ni Jesus. Bakit? Dahil siya ay patay. Di ba? Siya'y patay eh. Kaya inilibing. Bakit po sinabi nito? Dahil sa time na yon, there are people who deny that Jesus Christ actually died. Ito yung mga doktrina ngayon ng mga false doctrines na pumapalibot sa atin. Dahil si Jesus Christ is not really 100% man. He is a spirit at ang espiritu hindi namamatay. So yun po yung hal na yan. Now, ayon sa kaugalian ng paglilibing nung time na yon, during sa time ng Hellenistic, no? Itong panahon, yung sabihin ng Hellenistic po, yung pong mga Hudyo nakipagkaisa, nakipagpunay na sa kultura ng mga Greeks. Kaya marami pong mga Pharisees galit sa kapwa Hudyo dahil tinatanggap nila ang culture ng mga Romans, mga Greek. Okay. So ayon sa kaugalian noon, sa batas Romano, ang isang nakatulang kriminal, ang isang condemned kriminal, hindi kailangan at hindi dapat at batas na hindi dapat siyang ipalibing na maayos. Kailangan tapon lang yan. Pero sa batas ng Hudyo, ang pagpapalibing po ay isang piety, isang pong kapanalan o isang pong matinding paggalang para doon sa bangkay at namatayan. Kaya ipinapalibing nila kahit ito'y kriminal o kaaway sapagkat sinusunod nila ang utos ng Diyos. Deuteronomy chapter 21, verse 22 and 23, ganito po ang pagkakasabi. Deuteronomy 21:22, kung ang isang lalaki ay magkasala ng kasalanang nararapat sa kamatayan at siya'y patayin at siya'y ibinitin mo sa isang punong kahoy, ang kanyang bangkay ay hindi dapat manatili ng magdamag sa punong kahoy. Dapat yan ilibing sa araw ding iyon sapagkat ang taong pinitay ay isinumpa ng Diyos upang huwag mong marihan ang iyong lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoon kong Diyos bilang pamana. Yung po yung batas. Ang isang pong kriminal na namatay, sa kanila pa ay mantsayan sa kanila. Kaya ginagalang din nilang ipalibing. Pero sa konteksto natin, yung pong pagpapalibing kay Kristo ay dahil Lord's Day ang kasunod. So, yan po ang ayon po sa kaugalian. Now, ayon sa mga karanasan ng mga ipinapako sa panahong yun, mahabang proseso ang kamatayan. Kaya ang kamatayan ay pagpapako sa krus dahil talagang pinahihirapan ng gusto ang kriminal. Hindi lang oras,
ang tinatagal ng kriminal, kundi araw. Nandun sa kanya talaga yung agony. Talagang nagdurusa siya sa hirap, sa init ng araw, talagang nag-dehydrate siya. At yun ang proseso ng kamatayan. Ngayon, nung pumunta si Jose para hingin kay Pilato ang bangkay ni Jesus, sinabi ni Jose, patay na si Jesus. Ibigay mo na sa akin ang bangkay ng sanunang may paliting. Anong ginawa ni Pilato? Nagulat si Pilato. Ha? Namatay na? Ilang oras pa lang yun sa maghapon? Imposible yan. Imposible mamatay yan. Kaya anong ginawa niya? Pinatawag niya yung senturyon, ang dalubhasang executioner. Pinatawag niya. Now, tignan natin kung ano ang sinabi sa bawat apat na gospel. Una, kay Marcos, ang sabi sa verse 39, chapter 15, ang senturyon na nakatayong malapit sa harap niya, nang makitang nalagot ang kanyang hininga sa ganitong paraan, ay nagsabi, tunay na ang taong ito ay anak ng Diyos. Anong sabi? Nakita mismo ng senturyon na nagot ang hininga. At sa kanyang conclusion, truly, this is the Son of God. Kasi nakita niyo naman, nagdilim ang kalangitan niya. Nagdilim. Umuga ang lupa, nabiyak ang lupa. Kaya ano pang sasabihin nila? Ako. Wala, sinabi nila ng katuwanan. Nung panagot ang hininga ni Jesus, sinabi niya, ang tao ito ay anak ng Diyos. Natingnan natin sa Mateo. Matthew chapter 27, verse 54. Ang sabi, nang makita ng senturyon at ng mga kasama niyang nagbabantay kay Jesus ang lindol at ang mga bagay na nangyari, sila'y lubhang natakot at nagsabi, tunay na ito ang anak ng Diyos. Nakakatuwa, no? Na sa pamagitan ng lindol at pagdidilim ng langit, doon sila nag-confess kay Jesus Christ, truly He is the Son of God. Kailangan basta i-confess na siya talaga anak ng Diyos, ay salamat tayo, pasalamat tayo. Pero hanggang ngayon, karami ng problemang dinanas, karami ng kasalanan, ano bang mga pahirap, consequences ng buhay, hindi pa rin masabi, truly, Jesus is the Son of God. Luke chapter 23, verse 47. Nang makita ng senturyon ang nangyari, pinuri niya ang Diyos at sinabi, tunay na ito isang taong matuwid. Ang puri sa Diyos. So, napakasarap po makita ang ganong executioner. Talagang dalubhasang mamamatay tao, pero nagpuri sa Diyos. Then, kay John chapter 19, verse 31. Ang sabi rito, sapagkat ito ay araw ng pagkahanda upang maiwasan na ang mga katawan ay manatili sa krus sa araw ng Sabat, sapagkat dakila ang araw ng Sabat na iyon. Hiniling ng mga Hudyo kay Pilato na baliin ang kanilang mga binti at sila'y alisin doon. Kasi ito yung mga Hudyo ito, naniwala sila na mahalaga para sa Hudyo ang araw ng Sabat. At kung wala ang mga Hudyo, sino titingin doon sa mga Pilato? Wala na. Kaya hiniling nila kay Pilato, baliin niya yung kanilang, dito, mga alulot. Alam mo, pagka kauntog lang yan, halos kumatayin ka na. Lalo pa pagka binali yan. Ito, pamamatay yan. Then 32, kaya dumating ang mga kawal at binali ang binti ng una at ang isa pa na ipinako sa krus na kasama niya. Ngunit nang dumating sila kay Jesus at makitang patay na, ay hindi na nila binali ang kanyang mga binti. Subalit tinusok ng sibag ng isa sa mga kawal ang kanyang tagliran. At biglang lumabas ang dugo at tubig. Siya na nakakita nito ay nagpalto at ang kanyang palto ay tunay. At nalalaman niya na siya'y nagsasabi ng totoo upang kayo rin ay maniwala. Sapagat ang mga bagay nito ay nangyari upang matupad ang kasulatan, kahit isa mang buto niya ay hindi mababalik. At sinabi rin sa isa pang kasulatan,
titingin sila sa kanya na kanilang tinusok ng sipa. Nalikuman pa sila, sinaksak sa gira. Pero hindi nila alam, tinupad lang nila kung ano yung nakahula para kay Kristo. So ano po nangyari? Nang ikwento po ito ng Centurion na ngayon ay talagang naniwala na si Jesus Christ is the Son of the Living God. Napatunayan, Pilato, napatay na si Jesus. Kaya, binigay niya ang bagay kay Jesus. Sapagat marami pong tumatanggi dito sa panahon ito na hindi patay si Jesus, kundi hinimatay. Hinimatay lang. Pero sa ating nabasa, tatlong kalalakihan ang saksi na si Jesus ay namatay. Una, ang Centurion, ang dalubhasang tagapaghato ng kamatayan. Ikalawa, ang gobernador ng Roma, si Pilato. Sa mga paruto, nakita niya, patay na si Jesus. At isa pa, si Jose na taga-Arimatea ay nagpunta kay Pilato dahil pinatunayan si Jesus ay patay. Na kung hindi namatay si Jesus, hindi mababayaran ang mga kasalanan ng kanyang mga tao. For the wages of sin is death. Na imbis tayo ang siyang mamatay doon sa ating kasalanan, tignan niyo ito, siya ang namatay para sa iyo. Hindi mo ba masapalatayanan ito? Hanggang ngayon ba ay matigas pa rin ang puso mo na kaya mong iligtas ang iyong sarili? Na kaya mong patawarin ang iyong sarili para makapasok ka sa karya ng Diyos? Daming si Kristo lang ang makasagawa. At pang-apat, naipalibing siya na may mga nagluksa. Eh hindi po masama ang pagluksa sa mga namatay. Verse 47. Nakita ni Maria Magdalena at ni Mariang ina ni Jose kung saan siya inilagay. Kung ating babasahin sa verse 40 sa unahan, sa middle context, ganito ang sabi, at mayroon din namang mga babae na nakatanaw mula sa malayo, kabilang sa kanila ay si Maria Magdalena, si Mariang ina ni Santiago na nasa na mas bata at ni Jose at si Salome, na nang siya'y nasa Galilea ay sumunod sa kanya at naglingkod sa kanya, at marami pang ibang mga babae na umahong kasama niya sa Jerusalem. Ano pong pinapakita rito, mga kapatid? May mga babae po talagang naglilingkod sa Panginoon. Maring hindi na sa frontline, hindi nababanggit ang kanila mga pangalan, pero dito idinantad ng Diyos kung sino yung mga babae sumusunod sa Kanya araw-araw, sumusuporta sa kanilang pagkain saan sila nagpunta. Bagamat hindi nakikita, alam natin, si Judas may hawak ng pera, pero ang namimili noon, ang nagluluto noon ay mga kababaihan. At kasama pang umawang patungo sa Jerusalem, alam nilang papatay na si Jesus. Pero hindi sila naging duwag para sumunod at makita kung paano pahirapan ang kanilang Panginoon. Kaya hindi ka taka-taka sa mga iglesia, mas maraming babae kaysa sa mga kalalakihan. Dahil ang mga babae, napakalambot ng mga puso na maglingkod sa Panginoon. Ano man ang may gagastos nila, talagang sinusuporta nila sa Panginoon. Sila ang mga babaihang inilantad niya ng Panginoon na kanyang kinalulugdan ang mga paglilingkod ng mga kababaihan. Maray ko, ginagawa ng babae nito, pagka sila ay nagluluto na at naglalaba ng kanilang mga baro, ng mga apostoles, maray ko, hindi siguro, sabi naman, dapat pa sa atin natag ko. Sabi, luto ko dyan, baka palisya na, baka ano, sa kusina, no? Hindi naman, tago tayo pagkain pa sa atin mamaya. Kaya kung sige, kung konti lang kainin na, total, pag-imuno ka niyan, eh. Maray ko, hindi gano'n. Maray ko, tapat lahat yung mga kababayan yun na ihain lahat ng pagkain. Dahil alam nilang nakikita sila ng Panginoon. Wala pong anumang hingit, wala anumang kasakiman na nakakaano.
Ano kaya kung mayroong gumawa nun sa panahon ng paglilingkod mo? Palay ko ilalantad din ng Panginoon. Etong si Josefina, nagtago ng ulam. Nagpala daw sa lola para sa mga anak. Maganda ba pakinggan? Kahit wala nakikita, katapatan ng puso ang kinalulugdan ng Panginoon. So, at ang mga babae ito, hindi humihiwalay kay Jesus. Kahit anong problema, hindi sila humihiwalay. At sila yung mga unang witness. Unang witness sila saan? Kung paano nangyari yung mabuting balita ng kaligtasan. Paano nagpagaling ang Panginoon? Paano nanalo ang Panginoon? Paano pumili ang Panginoon ng mga alagad? Kung paano siyang nag-disciple ng mga tagasunod sa Kanya? Saksi yung mga kababayang ito. Sila yung bumubuo sa kasaysayan ng Ebanghelyo. At hindi lang yun. Sila pa yung unang saksi ng muling pagkabuhay ni Yesu Cristo. Wow! Kahit mo yun, kadalasan ng ating tinatas palagi si Pedro, si Santiago, si Pablo, pero bago sila, babae ang naglingkod kay Jesus. Sila yung unang ginamit ng Diyos na ipahagi ang muling pagkabuhay ng Panginoon. Di ba? Mark 16:1. Marami na pangatagan. Kaya sabi ni Pablo, ayon doon sa kalooban ng Panginoon sa 1 Corinthians 1:27-28, ganito po sabi ni Pablo, kundi pinili ng Diyos sa mga bagay na kahangalan sa sanlibutan upang Kanyang yain ang matatalino. Pinili ng Diyos sa mga bagay na may hina sa sanlibutan upang Kanyang yain ang malakas. Pinili ng Diyos sa mga bagay na mababa at nahamak sa sanlibutan, maging ang mga bagay na walang halaga upang pawalang saysay ang mga bagay na mahalaga. Alam nyo, marami po mga lingkod, nagyayabangan, no? Napagalingan sila sa kalapot ito, paano may peace, ang lalaki ng mga singsing, may mga kwintas dito. Sabi na ni Rudolph, nagpunta sa seminar na tatlong pastor, tawagin ni Rudolph, tatlong log. Dahil lalaki talagang kuntas, hirap na yun. Samantalang, dapat ipagmalaki ang mga babae ng lilingkod sa Panginoon na naruna sa kusina. Ipinagmamalaki ng Panginoon ang mga kababaihan. Itinatas ng Panginoon na sila'y naglilingkod kahit sa lihim. Sapagat sinabi ni Pablo, pinili ng Diyos ang mga mahina, tingin ng tao, walang halaga, para hiyain ang mga mapagmataas at mayayaman. Now, mga kapatid, aral. Anong kaugnayan na sa ating itong pag-ibig ni Cristo? Ano ba talaga ang nais ipakita rito ng writer na si Mark? Alam niyo po ba, kung ano pong layunin ng writer, siya po nilagay ng Diyos sa kanilang isipan upang isulat ang anumang kasaysayan. There is only one main idea sa bawat kabanata ng Biblia. At ang main idea mula sa Diyos, hindi mula sa tao. Yun ang dapat hanapin ng mga nag-aaral ng salita ng Diyos. At dito, may kita natin ang main idea ng Diyos nakalagay sa isipan ni Mark upang ipaalam sa atin sa pamagitan ng pagkukwento dito. O, tingnan natin. Ang paglilibing kay Jesus ay dapat makaaliw sa atin na mga nabubuhay natin. Una, sapagkat ito'y patunay na ang katubusan tapos na. Naisagawa na, fulfilled already. Hindi ka na dapat mag-isip pa, magpakahirap pa, na hanapin ang kalooban ng Diyos para ikaw ay bigyan ng pabor ng Diyos, para ikaw ay patawarin sa iyong sariling kasalanan, para ikaw ay maligtas. Ginawa na ni Kristo yan. Ang kailangan mo lamang sampalatayanan ang kanyang ginawa. Hanggang ngayon, napakarami pang quote-unquote Christian daw na nagsisikap, umakit ng bundok para makuha ang pabor ng Diyos. Dito pinatunayan na namatay na si Kristo ay inilibing para patunayan sa atin na ang redemption, ang atonement ng ating kasalanan, tapos na.
Ang kailangan lamang natin ay sampalatayanan si Jesus at ang kanyang complete work sa krus. At dahil dyan, napatunayan na lahat ng ating kasalanan na sumasampalataya sa Kanya ay nahugasan na. Nahugasan na. Hindi ka dapat nagkukuha ka ng mga good deeds para ikaw ay hugasan. Magkumpisal ka at manalangin ka ng 50 Panginoong Maria, 50 Ama namin. Hindi yan makapaghuhugas ng kasalanan. Makumpleto mo man lahat yan. Maglakad ka man sa mga bubog 1 kilometro, magawa mo man, hindi yan makapagpapatawad sa iyo, sapagkat ang tanging makapagpapatawad sa iyo ay ang dugo ni Kristo. Tapos na, ginawa ng Panginoon na. Mayroon pong mga ilang bagay na dahilan kung bakit inilibing si Kristo. Unang-una, namatay si Kristo at inilibing para sa sumpa ng kasalanan. Yung pong dahilan kung bakit kailangan i-record sa Bible na Jesus died and buried and after 3 days rose again. Siya muli na buhay para patunayan na lahat ng kasalanang iyong binigay sa Kanya ay Kanyang pinapasito at katunayan siya buhay na maguli para ikaw magkaroon ng katiyakan na ikaw'y pinatawad ni Kristo. Hindi sa iyong kabutihan, hindi sa iyong pagsisikap. All you have to do is to believe Him and the complete works of Christ sa krus ng Kalbaryo. Romans 8:6-23, the wages of sin is death, but the gift of God in Christ is eternal life. Eternal life. At hindi lang yun. Namatay at inilibing si Kristo upang patunayan at i-fulfill ang tipo ni Jonas. Marami po nagtatanong dito sa kasaysayan sa Gospel na ang ginamit ng Panginoon na halimbawa patunay na siyang Misayas ay ang lamon kay Jonas. Tumutukoy sa kanyang death and resurrection. Para matupad lahat yun. Matthew 12:39-40. At ikatlo, para ganapin din ang prophecy ng Old Testament na si Jesus Christ ay obedient sa kalooban ng Father and also submit Himself even unto death sa hiningi ng batas Old Testament prophecy. Kaya nga ang obedience ni Christ is active and passive. Active siyang sumusunod sa kalooban ng Ama, anumang pahirap hanggang kamatayan ng krus. At passive siya na kanyang ipinahintulot lahat na mangyari sa kanya. Even death in the cross. And then, isa pang bagay upang pong makomplete ang kanyang humiliation. Ano pa yung humiliation? Parang hindi maganda pakinggan eh. Ang kanyang kahihiyan. Alam mo, ang Diyos na magkaroon ng katawan na mayroong hangganan, yan po isang kahihiyan. Isang Diyos na banal. Isang Diyos na makapangyarihan. Isang Diyos na kaupo sa trono ng langit. Isang kahihiyan po yung siya'y magkatawang tao. Isang kahihiyan po yung maglingkod sa kapwa-tao at mga aliping tao. At isang kahihiyan na siya'y parusahan ng mga taong nilikha niya. At isang kahihiyan na siya'y bakot mamatay alang-alang sa kasalanan ng mga taong lumalait sa Kanya. That is Christ's humiliation. Bakit siya namatay at tinibing? Yan po ang dahilan. And lastly, namatay siya at tinibing para po sa victory ng death and grave. Upang tagumpayan niya ang kamatayan at ang libingan. Marami pong takot sa atin dyan na mamatay. At marami sa atin matakot na tayo ililibing na. Kapag nakikita tayo, hindi ko. Ayaw ko pa dyan. Maraming takot sa atin. Kaya kung ikaw isang Kristiyanong totoo, katatagan mo ang kanyang kamatayan at pagkalibing. Ito'y ating katatagan. Bakit po? Ginawa ni Kristo ang terribling kamatayan at terribling pagkalibing para sa ating kapahingahan. Without Christ's humiliation, doon sa kamatayan at sa libingan, hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan.
na magwalang hanggan. Ginawa ni Kristo yung una, kaya hindi ka dapat matakot sa kamatayan, sapagkat ang kamatayan natin ay kapahingahan. Dahil ang sumpa ng libingan at ng kamatayan, ginapi na ni Kristo. Hindi tayo dapat matakot mamatay. Anytime na kunin tayo ng Panginoon, God's will, tanggapin natin. Ginawa ng terrible libingan para sa ating kapahingahan. At hindi lang naman. Ano yung sabihin ng pinapanguhan siya? May isang librang papangu. Anong kahulugan niya sa atin? Yung po yung papangu na yun ang nagpipresent ng kabulukan ng kanyang katawan. Yung pagkabaho ng kanyang katawan doon sa libingan, siya pinresent yan. So, ang ibig sabihin niya sa atin, mga kapatid, ang ibig sabihin niyan, pinabangunan ng Panginoon ng kamandag ng kamatayan sa atin. Ano bang kamandag ng kamatayan? Sin. 1 Corinthians chapter 15. Nasaan na ang kamandag mo o kamatayan? Walang iba kundi ang kasalanan. Pinabangunan si Kristo upang magapi at alisin ang kamandag ng kabaruan ng kasalanan. Kaya hindi tayo dapat matakot kung tayo mamamatay. Matakot ka kung hindi ka pa Kristiyano. Sapagkat kahalagyan mo, walang hanggang paghihirap, pagdurusa sa apoy. Pero kung Kristiyano ka, thy will be done. Kalooban niyo po, Panginoon. Kung paano inihanda ito ng Ama sa kanyang anak. Walang sino man sa atin ang pupunta sa libingan na hindi alam ng Panginoon ang pinakamabuti para sa atin. Walang pupunta sa libingan na hindi alam ng Diyos paano ipulaan ito para sa atin. Nalala niyo yung Philippians 1 verse 6? Basahin mo natin. Nasabi ron, For I am confident of this very thing, that He who began a good work in you will perfect it until the day of Christ. Gagawin niyang ganap ito pagdating ng Panginoon. Now, hindi tayo pupunta sa libingan na hindi alam ng Panginoon ang ating pinakabubuting kantunan. Sapagkat siya ang nagsimula sa atin, hanggang sa libingan, tatapusin niya sa atin. Panginoon, salamat po sa isang pagpapahayag ninyo ng inyong pong kamatayan at paglilibing. Lord, isa pa na itong kalakasan para sa amin, isang kagalakan para sa amin, na inyo pong tinubos, Panginoon, ang kamandag ng kasalanan sa pamagitan ng pagpapabango ng inyong pong pagkay. Na iyo pong tinapos na ang katubusan at ang paglilinis ng aming kasalanan, na iyo pong tinamatayan imbes na kami ang mamatay sa aming mga kasalanan. O salamat po, Lord, isa pong kagalakan at kalakasan sa amin na anumang sandali hindi namin katakutan ang libingan sapagkat kinapit na po ang sumpa nito. Maraming salamat po, Ama, ang natin sa isang dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Jesus.